Praise the Lord, purihin po ang Panginoon. May papakiusap lamang po ako sa inyo, no? Pag sinasabihan niyo ako ng maganda, wag niyo ilalakas. Sikreto lang kasi yun. Biro lang po kasi baka mamaya tulugan niyo ako. Ay, praise God! Nandito na naman po ako. The last time na nagsalita ako ay March po yun. Parang malapit sa death anniversary ni Pastor Papa. Ngayon lang po na ulit. Sabi ko noon, matagal pa bago ako magsalita uli. Pero nung papalapit na, ayun, kinakabahan na naman. For some reason, nakakakaba po talagang tumayo rito. Pero isang malaki hong pribilehiyo na tumayo dito, magdala ng salita ng Diyos. Yun po ay bilang pagsunod sa ipinagagawa ng Diyos. Hindi po dahil sa kakayanan ko yun, never. Nandito po ako dahil mahal ko ang Diyos at ako'y sumusunod po sa Kanya. At may kinalaman po dyan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Dinadala ko po ang Bible ko, baka sabihin ninyo, saan kaya pinagkukuha ni Sister Dali yung mga sinasabi niya, wala naman siyang dalang Bible. Dinadala ko po, dito po nang gagaling yung mga i-share ko sa inyo. But the problem is, hindi ko po siya mabasa. Isinulat ko po siya dito sa yellow pad, ang aking very reliable na yellow pad. Hindi po kasi ako gumagamit ng iPad, kaya hanggang yellow pad na lang po ako. Pareho naman pong may pad. Okay? Sa mga sandaling ito, hindi nyo naman nababasa, no? Walang nakasulat. Pagpapasensyahan nyo na po ako kasi malabo po talaga mata ko kahit ako may salamin. Sabi po, nabasa ko ay isang effect ng COVID, yung panglalabo ng husto ng mata. At iyon po naman ang aking naranasan. Pero siguro one of these days ay papatingnan ko po ang mata ko. Pero pinagpe-pray ko po na naway luminaw ang aking mata. Okay, tama na po yung pagpapatanggal ng kaba. Hinihiling ko po na tayo'y tumayong lahat. Kung mayroon po kayong dalang Bible, pakibukas po sa James 1, babasahin po natin ang 22 hanggang 25. Okay, nakikita niyo po ba doon sa Okay. Basahin po natin, sabay-sabay po tayo. Okay, verse 22. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of a man he was. But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer, but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. Okay. Tayo po'y manalangin sandali. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo na muli pinagsama-sama mo kami dito sa iyong bahay-sambahan para sama-sama po naming purihin ka, itaas ang iyong dakilang pangalan at madama namin ang iyong presensya na nagbibigay sa amin ng kalakasang spiritual. Sa mga sandaling ito, sa pakikinig namin ng iyong salita, ay patuloy kang mangusap sa amin, Panginoon, para sa ikalalago po ng aming buhay spiritual, maging gabay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at para mapalapit din po kami sa iyo, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang mga minuto, ang oras ng pagbabahagi ng iyong banal na salita
Sa iyo lamang ang papuri at kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ano na po ba nakalagay doon? Okay. So, napaka-obvious naman, ang pag-uusapan po natin ay patungkol sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang title po ng ating, ang topic po natin ngayong umaga ay patungkol sa biblical obedience. Kasama po yung salitang biblical. Kasi yung obedience po na pag-uusapan natin ay patungkol doon sa obedience o pagsunod na itinuturo ng salita ng Diyos. Okay, bigyan po natin ng definition. Ang definition po ng biblical obedience is to hear God's word and act, thank you Sister Sylvia, and act accordingly. Di po ba nakakahiya? Okay, ulitin ko. Ang definition nito ay to hear. Alam ba ninyo yung hear sa Tagalog? Pakinggan, no? Pakinggan. Hear the word and act accordingly. Ano po yung act? Pagsasagawa. Okay? May pakikinig, may pagsasagawa. Tandaan niyo po yung dalawang mahalagang salitang yon. Ngayon, sa pakikinig, kailangan po hindi basta nakikinig lang. Kailangan yung pakikinig natin ay yung tinatawag na true learning. Yung totoong pakikinig. Kasi alam nyo, marami sa atin nakikinig. Pero tanungin mo kung ano yung napakinggan niya. Hindi alam. Kasi hindi naman talaga nakikinig. May nadidinig siya, pero hindi niya alam. No, hindi niya naintindihan ano ba yung sinabi. Yung mga ganyan, nakikinig pero hindi naman nakikinig. May gano'n, naniniwala ba kayo doon? Nakikinig pero hindi nakikinig. So, doon po pumapasok yung true learning. Kasi doon sa tunay na pakikinig, babasa nyo naman doon, ito po ay konektado sa obedience, sa pagsunod. Yun po mahalaga dun eh. Kung tayo po nakikinig, na totoong nakikinig, nandun po yung, kumbaga magkadikit yan. It is tantamount to obedience, sa pagsunod. Kasi bakit ka nakikinig na mabuti? Bakit ka tunay na nakikinig? Kasi pagka ganun, ibig sabihin nun, yung tagapagsalita ay mayroong sinasabi at nai-inspire ka doon sa sinasabi niya. So gusto mong matuto, gusto mong mapakinggan pa ng lubos kung ano yung sinasabi ng nagsasalita. Gets nyo? True hearing ba? True hearing po ba ang ginagawa natin ngayon? Kung alisin po kaya yung nakasulat doon, mauulit niyo po ba yon? Through listening to me, sa pamagitan lang ng pakikinig niyo sa akin, mauulit niyo kaya siya? Kasi yun ang true hearing eh. In one way or another, pagka kayo totoong nakikinig, kahit alisin yun, matatandaan ninyo kung ano yung sinabi ng nagsasalita. Okay? So, ayun, pagka lalo na yung halimbawa, sinasabi ng isang nagsasalita ay maganda, na-inspire kayo. No? O nandun yung paniniwala, pagtitiwala ninyo, namomotivate kayo ng yung hearer namomotivate para gawin kung ano yung sinabi ng nagsasalita. Naiintindihan niyo po ba yun? O pasensya na po kayo kung ang aking pamamaraan ng pagsasalita ay parang isang teacher. Ganun po ako talaga.
Dahil ako po ay teacher. Hindi po ako yung talagang preacher na nangangaral na, alam niyo yun, mas nagtuturo po ako kesa sa nangangaral. But then, titiyakin ko po sa inyo na yung isineshare ko sa inyo, yung tinuturo ko sa inyo, ay yung madali niyong maintindihan. Kaya sisimplihan po natin. Sa abot ng aking makakaya ay sisimplihan natin ang tungkol dito. Kasi actually, yung topic na obedience, malawak pong topic yan eh. Hindi yan basta matatapos ng isang salitaan lang. Kailangan yan may kasunod pa. Hindi ko naman yan pwedeng tapusin. Ngayon, mawawala na naman tayo ng Sunday School. O sabihin mo, ko si Sister Dali na naman ang speaker. Pahabaan na naman yan. Hindi, pipilitin ko pong umikli. Eto na naman ako, iiklian ko na naman, pero isa't kalahating oras bago matapos. Pero okay, wag niyo nang intindihin yun, sinasabi ko. So, sa madaling salita, sa mga simpleng pananalita, yung obedience means to hear. Yun ang pinaka-importante, through hearing, to trust, magtiwala, submit, pumaloob, and surrender to God and His Word. Surrender. Ibig sabihin ng surrender, isusuko mo. No? So, yung 4 na words na yon. Hear, pakikinig, trust. Ano trust? Wala. Submit, pagpapasakop, surrender, suko. Kanino? Sa Diyos at sa Kanyang salita. Okay. Ngayon, mayroong four types of obedience. May 4 na uri ang pagsunod. Okay, thank you. Ang ganda naman ng pagkakaayos. Oh. Okay. Number 1, obedience out of fear or punishment. Ito ang karaniwan sa atin, di ba? Sumusunod tayo dahil natatakot tayo na baka tayo ay parusahan. Ano ang halimbawa yun? Ano? Siyempre, yung mga batas, di ba? Mga batas. O kunyari, yung mga nagtatrabaho, kailangan ay magbabayad sila ng, income tax. Kung hindi ka nagbayad ng income tax, anong gagawin sa inyo? Baka makulong pa kayo, no? Ngayon, yung mga may lupa dyan, no? Yung may mga lupain na kailangan yearly binabayaran yung amilyar. Sino po dito nagbabayad ng amilyar taon-taon? Yung may mga lupa, di ba? Kasi pag hindi kayo nagbayad, sa una, pangalawa, pangatlo, na hindi kayo nagbabayad, ano gagawin sa inyong lupa? Kukunin ng gobyerno, maliban na lang na magkaroon ng amnesty. Ngayon ata may amnesty eh. Yung mga, minsan kasi yung bang parang, ang laki-laki ng amilyar, ganun. Minsan nakakalimutan, pero may kaparusahan yon. At sumusunod tayo doon. Nagbabayad tayo ng amilyar, nagbabayad tayo ng income tax, kasi iyon ang kautusan ng gobyerno, kailangan natin sundin yun. Ginagawa natin yun dahil natatakot tayo doon sa punishment, sa parusa. Ngayon, spiritually speaking, bakit tayo nag-church? Bakit tayo nakikipag-fellowship, nakikipag-Bible study? Bakit tayo nandito? Kasi
meron tayong kinatatakutan eh. No? Pagka hindi tayo sumunod, baka damputin tayo sa impyerno. Nagigets nyo? Hindi ko mas sinasabing hindi kayo nakasimba, impyerno agad kayo. Kaya lang, merong mga ganon. Merong mga ganong pamantayan o panuntunan na kailangan nating sundin. Otherwise, mapaparusahan tayo. So, yun yung obedience out of fear or punishment. Maliwanag po ba yun? Ha? May pagsunod tayo na kumbaga ito, susundin ko na kaysa maparusahan ako, kaysa makulong ako, kaysa kung ano mangyari sa akin, susundin ko to. Okay, next. The next type ay transactional obedience for rewards. O sige, susunod ako, pero sasagutin mo yung prayer ko. Diba? Parang naalala ko yung aking apo, si Sawyer ba? Kilala nyo naman si Sawyer. Yung bunso kong apo. Alam nyo yun, tinuturuan nyo ng mami niya magsulat, nuturuan ng spelling, magbilang, mag-color ng objects. Ay ayaw niyang gawin. Matigas ang ulo, ayaw niyang gawin. Kung walang premyo, kung walang lagay is my guy. So, transactional to. Paano ba natin to ginagawa? Itong obedience na to, ito ay motivated by the expectation of blessings, benefits, or other rewards. Ganito ba ang obedience natin? Susunod ako, Panginoon. Pero yung hinihiling ko na kotse, bigay mo sa akin. Meron mga ganyan. Transactional, transactional obedience. Tingnan natin yung mga differences ng pagsunod na to, ha? Okay? Maliwanag naman yun, di ba? Kaya hindi ko na explain further kasi maliwanag na siya. Madaling maintindihan. So the next one is obedience out of offense of duty or obligation. Halimbawa, ikaw, meron kang tungkulin, no? Yung tungkulin mo, kailangan tuparin mo. Kasi itungkulin mo yon, obligasyon mo yon. Halimbawa, yung mga traffic enforcers. Pag hindi ka sumunod sa batas ng lansangan, tumawid ka sa hindi tawiran, itong mga ito, huhulihin ka, paparusahan ka. Minsan, yung mga may sasakyan na, alam nyo yun, maraming ganyan di ba? Na paparada, hindi doon sa parkingan. Lalapitan ng traffic enforcer o ano tawag doon, yung hindi naman siya pulis, pero may tawag sa kanya Ha? Ano ibig sabihin? Ganun nagtanong. O officer in charge ba yun? Oo. Eh di, patitigilin yung sasakyan. Titingnan yung lisensya. Hindi naman ata sila pwedeng manguha ng lisensya. Mga pulis ang pwede. Kung ang lisensya, titikitan. Aba, gagalit. Di ba? Nagagalit. Pero anong katuwiran nitong mga ito? Tumutupad lamang po kami sa aming tungkulin. Sinusunod nila yung mga mas nakakataas sa kanila. Kasi kung hindi nila gagawin yun at nahuli sila, na kumbaga, anuhin na natin to, daanin na lang natin to sa mabote ang pag-uusap. Pagka nahuli sila, naka-duty sila, na meron silang mga ganong transactions, ay sila mananagot, di ba? So, yung mga talagang tapat sa kanilang tungkulin,
Minsan kahit mura-murahin na sila, lait-laitin. Pero sige, hindi akin na yung ano mo. Titikitan kita, patingin ang lisensya mo. Kasi out of duty, out of their responsibility. Kailangan they have to obey. Kailangan maging obedient sila. Maliwanag po ba yun? Ha? Obedience out of offense of duty or obligation. Minsan sasabihin, dito daan, dito tawiran. Hindi, sabihin natin, dito ka tatawid. Ang tawiran nandun, yung may linya, ang layo, pupunta ka pa ron. Eto, pagtawid mo, lugar mo na. So, ang gagawin, hindi pupunta doon sa pedestrian lanes, na talagang tawiran. Tatawid, nahuli ngayon. Sumama po kayo sa akin doon sa opisina ng mga lecturean kayo. O ano dapat niyong gawin. Pwede ba ganyan. Ang daming reasons, Pero tinutupad lamang naman nila yung kanilang tungkulin. Tayo naman, maging obedient tayo sa ating pamahalaan o sa pamamalakad ng ating gobyerno. Kung napakalayo ng tawiran, pumunta ka doon ka tumawid. Ngayon, yung mga may sasakyan naman, no parking. Ang layo pa ng parkingan. Di ba yung sasakay kayo ng jeep, bababa na kayo, pero no parking doon. Dadaling kayo ng driver doon, galit na galit kayo. Sabi ko nang bababa na ako Ang layo-layo. Ano po doon? No parking po doon Minsan yung lumalabag sa batas, sila pagalit. No? Ang masama pa, yung nagpapatupad ng batas. So, ang maging pagsunod natin ay sumunod tayo doon sa mga patakaran. Okay. And the last, dito sa types of obedience ay obedience out of love. This is considered the highest form of obedience, driven by the deep affection, trust, and devotion without any expectation of personal gain or reward. Ano po ba ang uri ng pagsunod nyo sa Panginoon? Tubo ba ay pagsunod out of your love sa ating Panginoon? Ako po, hindi ko tinataas ang sarili ko. There were times na ako'y nagtuturo, nagpipreach, humahawak ng position sa church, pero ginagawa ko po iyon dahil pinapagawa sa akin. Yung love, wala dun Basta pagtupad lang sa kung ano inauutos. Pero, ang mahalaga at itong pinakamataas na uri ng pagsunod, yung sinusunod natin ang Diyos dahil mahal natin siya. I told you there were times na ganun ang akin. But this time, buhat po. Kasi alam nyo, nung pinagaling ako ng Panginoon sa COVID, madalas nyo nang marinig to, paulit-ulit ako. Halos muntik na akong mamatay. Sa madaling salita, muntik na akong mamatay. Si pastor nga, kinuha na Pero magkaiba ang kaso namin. Pastor, tapos na yung kanyang tungkulin. Kaya pinauwi na siya ng Panginoon. Okay, nagawa mo na yung mga pinapagawa ko sa iyo. Sinunod mo na ako. At yung pagsunod mo sa akin ay ginawa mo yun out of your love for me. Dahil mahal mo ko. Pero ako, hindi inalaw ni Lord na mawala. Binigyan niya ako ng chance. And I really appreciated that chance na ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaya ngayon,
Sayang nga lang, sabi ko, Lord, sayang nga lang. Matanda na ako. Ay, hindi ko po dinidinayo, matanda na po ako talaga. Every time natitingin ako sa mirror, matanda ka na, ang dami mo ng kulubot. Iyon ang reality na nakakaharap ko tuwing tumitingin ako sa salamin. Pero kung sinasabi niyo maganda ako, okay lang yun. Pero wag niyo lang lalakasan. Kasi sikreto lang po talaga yun, sikreto lang. Tayo lang nakakalam. Again, joke lang po yun. Ayun nga, sabi ko, kasi nung nagpapagaling na ako, nagpapalakas na ako, nakaramdam ako ng hunger sa paglilingkod sa Panginoon. Lord, dahil yung kabutihan nga niya, yung pagmamahal niya sa akin, pinakita ng Panginoon sa akin yun na mahal niya ako. Kaya binibigyan pa niya ako ng panibagong chance. Mga kapatid, ito lilinawin ko sa inyo. Hindi ko mo kayo umaattend ng church, hindi ko mo kayo nagbabasa ng Bible, hindi ko mo kayo naglilid ng Bible study or whatever. Kung iyan ay ginagawa nyo lang out of duty and not out of love for God, ano yan? Walang score. Walang score yan. So, ayun. Kaya, mula buhat noon, lahat ng ginagawa ko sa Panginoon, sinasabi ko, Lord, hindi ko kaya to. Lalo na sa panahon ngayon na, kaya ako lagi may upuan Hindi po ako nakatayo ng matagal. Kasi sumasakit po yung tuhod ko, yung alak-alakan ko. Sumasakit, minsan biglang bumibigay. Na wala akong kamalay-malay, bigla akong kaya ako may Sabi ko, sayang Lord, kung sana noon pa, na bata-bata ako, marami akong magagawa. Pero thank you doon sa chance na binigay mo sa akin na makapaglingkod pa sa iyo. And sabi ko nga, Lord, kahit ano paggawa mo sa akin, mahirap. Mahirap po ito, baka akala nyo madali. Subukan nyo kayo tumayo rito. At ma-experience nyo yan. Kahit mahirap, susundin ko dahil mahal kita, Panginoon. Mahal kita, iyon ang aking motivation. Iyon ang maging motivation natin. Kahit nagwawalis kayo dyan, Lord, I'm doing this dahil mahal kita. Hindi dahil sa trabaho o gusto ko lang makiganyan, makita may ginagawa ako. Hindi. Kahit sa maliliit na bagay na pinaglilingkod natin sa Panginoon. Let's do it. Let's obey God out of love. Yun po ang may score sa harap ng Panginoon. Kasi madaling gumawa Madaling gumawa ng isang bagay. Maglilid ka lang naman ng prayer, maglilid ka lang naman ng testimony. Ano ba mahirap doon? Pero, sundin natin yung mga pinapagawa sa atin. Panginoon ang tinitingnan natin, hindi ang tao. No? Kasi kung Panginoon, ano man yan, gagawin natin yan. Dahil mahal natin ang Diyos. Iyon ang isang way ng pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, yung pagsunod sa Kanya. Okay? I hope naiparating ko sa inyo ng maliwanag itong types of obedience. Alin kaya ang klase ng obedience natin sa Panginoon? Okay, now, let's go to the next, yung 5 levels of obedience. Merong 4 types, meron namang levels. Natutuwa talaga ako, ang ganda, kasi madaling matandaan siya. Thank you, Brother JM. Thank you very much. Okay, number 1. Inconsistent obedience. Inconsistent. Ano ba ibig sabihin? Ano ba pagkaintindi natin sa inconsistent? Hindi tuloy-tuloy.
Kumbaga, minsan masipag, minsan tinatamad, ganun eh. Ganun yung inconsistent obedience. Ganun po bang obedience natin sa Panginoon? Pagka, everything is going well. Susunod ako sa Panginoon kung anong pinapagawa niya. Pero nagkaroon na maraming problema. Ay, ayokong makinig. Ayokong makinig sa salita ng Diyos. Marami, inconsistent yun. Okay. Inconsistent obedience. Parang ang katuwiran nitong mga may ganitong obedience, if God gives me what I want, then I will give Him what He wants. Kumbaga, gantihan lang. Pag binigay ito ng Diyos sa akin, ibibigay ko rin sa Kanya kung ano gusto niya. Ngayon, kung hindi tinugon ng Panginoon yung panalangin niya, dahil hindi kalooban ng Panginoon, hindi ako susunod. Kasi hindi niya binigay yung gusto ko eh. Pero pag binigay niya, susunod ako. Ganun po ba kayo? Oh, no. God forbid, wag nawang ganun. Marami mga Christians inconsistent eh. Pagka sinisipag, okay, sige, punta ako sa church. Pero pagka tinatamad, antok-antok pa, next Sunday na lang. No, hindi. Kasi, pag sinabing inconsistent, ayun nga, hindi tuloy-tuloy. Pero pag consistent, kay ano sitwasyon mo, kay tinatamad ka, pipilitin mo sarili mo, kahit naman din sa pananalangin, di ba? Merong times na, tayo sa pananalangin natin, sa prayer natin, yung sa personal natin, pero dumadating yung time na parang nakakatamad mag-pray. Ano? Pero, kahit may ganong kalagayan, pinipilit pa rin nating manalangin. At doon sa pamamagitan nun, alam nyo yun, halimbawa, hindi ka masyadong, wala ka sa mood mag-pray, pero nag-pray ka pa rin. Pero habang nananalangin ka, nararamdaman mo, no? Nararamdaman mo na gusto mo palang manalangin, gusto mo makausap ang Diyos. So, huwag maging consistent ang ating obedience. Ngayon, the next one is, nang number na ba ako? 2. Okay? Number 2 is conditional obedience. Parang ganyan din yan, yung inconsistent. Pagka conditional, alam naman natin yung conditional, di ba? Pag binigay ng Panginoon yung aking hinihiling, magiging masipag na ako sa pag-attend ng church. Sige Lord, ito hinihiling ko sa iyo. Pag ito binigay mo sa akin, magiging susunod na ako sa iyo. Ganun yun, yung conditional. Di ba parang nakakaano yung may condition palagi? O sige, bibigyan kita ng pera, pero magugas ka muna ng pinggan, ha? Ay, conditional yan, di ba? O Lord, bigyan mo ako ng ganito. Bigyan mo ako ng trabaho. Magbibigay ako ng tithe. Paano kung wala kang trabaho, hindi ka na magbibigay? Tithe or offering man lang. So, maliwanag na yon. Hindi conditional ang obedience natin. Ha? Hindi sumpungin ang ating pagsunod sa Panginoon. Okay? Hindi yung, kumbaga, parang binigyan kita nito, bigyan mo ako niyan. Give and take ba? Hindi give and take ang pagsunod sa Panginoon. Okay? Number 3. Number 3, provisional obedience. Nandun yung salitang, pag sinabing provisional, nandun yung, galing yung salitang provision. Di ba? Parang din yan eh. Lord, maglilingkod ako sa iyo.
Pero yung mga pangangailangan ko, tagpuin mo. Ha? Yung mga parang may kapalit. Parang halos pare-pareho yung 1, 2, 3 na levels ng obedience eh. Susunod ako sa iyo, pero ganito gawin mo sa akin, Panginoon. Ano bang example mabibigay ko doon? Okay. Pagpalain mo ang trabaho ko, ma-promote sana ako para lumaki sweldo ko. At pag nangyari yun, magbibigay ako ng aking tithe, ng aking offering, ng aking pledges, no? Magbibigay ako nun. Kaso hindi ka na-promote. Hindi ka na magbibigay ng tithe mo, offering mo. So, humihingi tayo, sumusunod tayo sa Diyos kasi may hinihingi tayo sa Kanya. Hindi yun, pwede. Ngayon, eto, the next, future happiness, obedience. Kumbaga, parang susunod ka sa Panginoon kasi may inaasahan ka na ibibigay ang Panginoon sa'yo. Gets nyo yun? Ha? Kasi future happiness, kumbaga future hindi pa nangyayari Pero, a-attend ako ng mga gawain, magbibiyo ako Thursday and Friday para pagpalain mo, Panginoon, yung aking business, ganun. Nakatingin ka doon sa ginagawa mo, pagsunod, meron kang tinitingnang gantimpala mula sa Diyos. Diba? Yun? Karaniwan lang naman yun. Karaniwan. And pagka nakita naman ni Lord na nagtatapat tayo, ay okay lang na mag-expect tayo ng pagpapala sa Panginoon. Hindi masamang mag-expect ng blessing kasi tayo lahat nag-expect tayo ng blessing sa Panginoon. Ng mga pagbabago, ng mga kung ano-ano mga changes na dapat nating malaman. Okay? Number 5 na. Unconditional obedience. Unconditional obedience. Pag sinabing unconditional, susunod ka no matter what. Mahirap ba yun? Parang mahirap, pero kayang gawin. Wala kang kondisyon. Wala kang sasabihin sa Panginoon, Lord, sige, maglilingkod ako sa iyo, susunod ako sa iyo. Kaya lang, huwag mong pababayaan ang pamilya ko. Tama ba yun? Binigyan mo ng kondisyon ng Diyos. Kasi, bakit mo bibigyan ng kondisyon ng Diyos doon sa unconditional obedience? Kasi pag sumunod ka sa Diyos, no matter what, alam ng Diyos kung ano pangangailangan mo. At ibibigay niya yun sa iyo kahit hindi mo hinihingi. Tama ba yun? Yun doon pumapasok yung Matthew 6:33. Ang sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Command yun utos yun At pag sinunod natin yun, sabi, ang kasunod ang kasunod kaagad nun, and all these things shall be added unto you. Hindi mo na kailangang hinging isa-isa Hindi mo kailangang hinging isa-isa. Ang sabi, all these things shall be added unto you. Kaya bakit mo bibigyan ng kondisyon ang Diyos sa iyong pagsunod? Dapat alam na natin yun, na pag sumunod tayo sa Diyos unconditionally, yung mga kailangan natin without even asking, ibibigay niya yun sa atin.
Kasi yun ang yung obedience, ang kasunod niyan, blessing. Kasi pagka magbibigay tayo ng condition sa Diyos, parang iniinsulto natin siya. Bakit kailangan pa natin sabihin na ganun? Sige, susunod ako. Kaya lang, sunod ka na nga Kumbaga parang, bahala, pag sinabi mo, susunod ako sa iyo, Panginoon, bahala ka na sa family ko. Ganun hindi kaya lang, ha? Bahala ka na sa family ko. Alam ko, hindi mo pababayaan ang aking pamilya. Alam ko, tatagpuin mo lahat ng pangangailangan ng aking family. Unconditional. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Yung pagsunod natin, sumusunod tayo dahil mahal natin siya. Wala tayong kapalit na hinihingi sa Panginoon. Kasi, hindi mo kailangan hingin ibibigay niya Di ba kahit naman sa mga magulang, pag nakikita mo masunurin ng anak mo, magkukusa na tayo na ibili siya ng kung ano gusto niya, di ba? Magkukusa na tayo kasi masunurin ng anak natin. Ganon din sa atin. Hindi natin bibigyan ng... Alam nyo, pasensya na po kayo ha. Kasi every time na magme-message ako, hindi pwedeng hindi ko nababanggit si Pastor Papa. Kasi nakita ko, ilang taong ko siyang kasama sa buhay ko. Kinasal kami, 29 years old siya. Iniwan niya ako talaga. Umuwi siya sa Panginoon, 74 years old na siya. Isipin niyo yung tagal na yun ng pagsasama namin. Hindi ko pa ba makikilala si Pastor? Hindi ko pa ba makikita kung ano yung mga pinagdaraanan niya? And I could say, walang iiyak dyan, ha? And I could say, nataas noo sa inyong harapan, na he obeyed God unconditionally. Kasi alam naman ninyo kung anong mga pinagdaanan niya, di ba? Hindi naman kaila kung ano pinagdaanan ni Pastor. Pero meron ba kayong nakita kahit sandali na tumigil siya sa paglilingkod niya sa Panginoon? Lumalaki po ang mga anak namin. Nagtrabaho siya sa Makati. Mula po doon sa pagiging trainee, hanggang sa na-promote po siya. Na-promote. Kasi si Pastor, pag may ginawa siyang isang bagay, pinagbubuti niya. Hindi yung, hamon na yan. Sweldo naman kahit hindi ko gawin yan. Hindi siya ganun. Kumbaga yung siya, pag nagtrabaho, yung sweldo na ibinibigay sa kanya, sulit. Hindi manghihinayang yung kanyang boss. So ganun si Pastor. Hanggang na-promote. Pero doon sa mga taon, mga 12 years siyang nagtrabaho, doon sa mga taon na yon na nagtrabaho siya, sabihin niyo, naku, nagtatrabaho si Pastor. Napabayaan na niya yung ministry niya. Nag-concentrate na lang siya sa pagtatrabaho kasi lumalaki yung mga anak namin Nag-aaral. Hindi po. Alam nyo, nung may trabaho siya, ang dami niyang paglilingkod ginawa sa Panginoon. Bukod sa pastor siya ng Marikina, presbyter pa siya ng sections 2 and 3 ng, ewan ko yung iba kung naintindihan yun. Basta presbyter siya. May mga hinahandle siya ng mga churches sa iba't ibang mga lugar. Siya ang doon. Siya namamahala doon. Tapos, aside from those responsibilities, kasama siya nung isang pastor na nagbukas ng radio ministry. Kaya ayan, linggo ng madaling araw, pumupunta yan sa station, sa radio station. Meron siyang kasamang pastor. Yung kasamang pastor niya, yun nagpipreach. Siya naman ang tumatanggap ng mga calls, ng mga tawag. No? Pagkatapos doon, uuwi lang sa amin sandali, punta naman ng church. Magpipreach. Okay. Nung may trabaho siya, mas lalo niyang dinamihan yung mga paglilingkod niya sa Panginoon. And
nakita ko po, ay, sumasali pa siya sa ano, kasama pa po siya doon sa grupo ng mga tumatakbo doon sa sports center. Kasama siya doon. Napasama pa siya yan sa basketball team. Although hanggang uniform lang siya. Di naman siya naglalaro. Hanggang uniform lang. At taga-cheer. Ayun. Imagine, pero doon, hindi ko siya nakitaan ng pagrereklamo. Lord, pagod naman ako dito. Pwede ba magpahinga kahit isang buwan na hindi ako magtuturo, hindi ako pupunta sa mga churches? Kasi pag presbyter ka, dinadala mo yung mga churches na nasasakupan mo. Meron pa nga time galing siya ng Talim Island. Alam niyo ba kung saan yun? Talim Island. Ako hindi ko alam yun eh. Sa? Oo. Doon pa siya nang gagaling. Minsan nga, nagkabagyo. Pumunta pa rin siya ron. Pag uwi niya, ang laki ng bangus na dala niya. May pauwing bangus sa kanya. Pakalaki. Nung lang ako nakakita ng ganun kalaking bangus. Ibig ko sabihin sa inyo, yung unconditional na obedience is possible, doable. Kasi kung ang nagmo-motivate sa'yo ay yung pagmamahal mo sa Diyos, gagawin mo yun. Hindi ko siya nakitaan ng reklamo. Alam nyo, mayroong betrayal of trust, may mga hurting words, may mga family problem. Eto na naman, nagkasakit si Chippy. Pero, alam mo ba, may sakit naman si Chippy, wag na tayong mag-prayer meeting, wag na tayong mag-Bible study. Linggo na lang. Hindi. Andun pa rin, prayer meeting, Bible study. Andun pa rin siya, patuloy ang pag-aaral niya ng salita ng Diyos. And even dun sa sa hospital, mamamatay na siya. Pinapakuha pa yung kanyang laptop. Magpe-prepare pa ng message niya. Hindi na umabot. Namatay na siya ng Miyerkules, hindi na umabot ng Sunday. Sabi niya, tama na siguro. Sabi niya, tama na yan, Cesar, okay ka na. Kukunin na kita. Uwi ka na, uwi na. Pwede natin gawin yun. Kasi mahal natin ng Diyos eh. Pagmamahal ang magtutulak sa atin para sumunod sa Diyos. Okay, it's 11:03. Tapos na po tayo doon. Sige, punta na tayo doon sa 8 reasons why obedience to God is important. Bakit mahalaga ang pagsunod sa Diyos? So, ibig sabihin, mahalaga ang pagsunod sa Diyos. Kung mahalaga, hindi natin ito iti-take for granted. Ha? Hindi ito yung pakikinggan lang natin, tapos na. Ha? Ano nga yung pinag-usapan natin kanina? Ano nga yung message? Hindi ko matandaan. Dali lang po, excuse me. Hindi ko matandaan ang message. Mag-BBU Thursday, may reflection ng message. Ano nga yung message? Hindi ko matandaan. Ano ginawa mo? Nakinig ka ba talaga? Ha? Kung kayo'y makakalimutin, mag-take kayo ng notes. Kung wala kayong photographic memory. Ha? Mag-take kayo ng notes para meron kayong binabalikan. Pero ako, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, tamad ko magsulat. Kahit nung nag-aaral ako, ang hilig pa naman yung mga pagka magbibigayan ng cards, ewan ko kung ganun kayo. Yung notebook ay titingnan ng teacher. Pipirmahan nyo. Pag walang pirma, ay hindi mo makukuha card mo. Ako naman. Hiram ako ng notebook sa kaklase ko. Napupuyat ng kakakopya ng mga notes. Hindi, nakuwento ko lang po sa inyo para may pantanggal ng konting antok. Naintindihan ko, ba't kayo inaantok? Kasi pag Sunday, kailangan maagang gumising. Kasi ganun kami ni Chippy eh. Gising na.
Oh, okay? So there are 8 reasons why obedience is important. Mabilis lamang po ito kasi self-explanatory naman po. Okay? Jesus calls us to obey. Kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, marami roon na inauutos ang Panginoon na sundin natin. O, masarap po ang sumunod sa Diyos. Kasi kung nangyari, mag-utos ang Diyos sa atin, kailangan sumunod tayo. Let us remember na ang ating Panginoong Jesus, siya yung perfect example ng obedience. Alam naman nating lahat yan, di ba? Di ba nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane? Hindi ba yung bang sabi niya, kung po pwede na lumagpas yung cup na yon sa kanya, pero but then, let your will be done. So, alalahanin natin ang ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At doon makikita natin na siya ang perfect example of obedience. Palagi ang Panginoon ang ating example kasi siya lang talaga yung perfect, sinless, wala siyang kasalanang ginawa. Pero sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa kanya. So ito, ang ating, our motivation for obedience is love. Paulit-ulit, ang kulit ko, kasi baka makalimutan nyo. Love ang motivation. Iyon, sabi nga ganon, sa John 14:15, isulat nyo na lang yan sa tingnan nyo sa bahay nyo kung ano. Ang sabi na, if you love me, you will keep my commandments. No? Very clear naman yun. Kung mahal mo ko, susundin mo ang aking mga utos. Okay, next, number 2. Obedience is an act of worship. Okay? Pero ito dapat natin tandaan, yung obedience, hindi iyan ang reason kaya tayo ay naligtas. No? Iba yung salvation. Yung salvation, yun yung pagtanggap natin sa Panginoong Jesus na sarili nating tagapagligtas by His grace. Alam naman natin kung ano nang ibig sabihin ng grace. Andiyan ba si Grace? Makinig ka mabuti. Hindi, ang grace kasi, alam naman natin na yun yung unmerited favor from God. Ibig sabihin, wala tayong ginawa para maligtas tayo. Ha? Hindi natin sinabi, yung isang pako, yung isang palo doon sa krus, ibigay mo na sa akin. Walang ganun. Kinuha lahat ng Panginoon. Yung sakit, yung kahihiyan, my gosh. Alam niyo mga kapatid, every time na maalaala ko yung ginawa ng Panginoon para sa atin, yung kanyang pinagdaanan hanggang doon sa cross, naiyak ako talaga. Kasi halos hubad, naked. Binata lahat ng Panginoon yun. Alam niyo yung pamalo, yung pinapalo sa kanya, pag ipinalo iyon, pag angat nun, may tangay na laman. Di ba tayo, pag nagasgas ng tuhod natin, di ba yung balat lang tanggalin natin, sakit. Ginawa lahat ng Panginoon yun para sa atin, wala tayong karapatan. Kung tutusin, di ba, wala tayong contribution. Panginoon lahat ang gumawa nun. Dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Tayong makasalanan, tayong marumi dahil sa kasalanan, pinapaging banal niya. And napakaliit na bagay yung pagsunod doon sa kanyang ginawa
para sa atin. So, pag tayo sumusunod na sa Diyos, ay sinasamba natin siya. Nandun yung pagsamba sa pagsunod sa Diyos. Next, number na 3, God rewards obedience. Ayun naman pala. Mahirap minsan sumunod, pero may reward ang pagsunod sa Diyos. Diba? Ano reward? Sabi ng Panginoon, sa panahon natin ngayon, maghanda na kayo. Dadating na ako. Babalik na ako. Kung sumusunod tayo, hindi na mahalaga sa atin yung mga bagay ng sanlibutan. Ang mahalaga, yung relationship natin sa Diyos, yung ginagawa natin para sa Diyos. Yun ang mahalaga. At yung pagsunod na yun, may gantimpala. Tayo kung maggantimpala, di ba? Parang, kung ano lang meron tayo, ganon, di ba? O candy lang, mga ganon. Pero ang Diyos, gantimpala sa mga sumusunod sa Kanya? Buhay na walang hanggan. Sa piling niya. Di ba? Kaya, sunod lang tayo sa Panginoon. Okay? May reward ang obedience. Hindi yung basta pinasusunod ka lang, tapos. May reward ang obedience. Yun ang tandaan natin. Okay. Sa Luke 11:28, sabi doon, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Balik tayo sa kung ano yung obedience. It is hearing the word and acting accordingly. Hindi hear lang, ha? Paano ka makaka-act kung wala ka naman narinig? Ano ka? May something? Kilos ka ng kilos. Anong ikinikilos mong yan? Kailangan may marinig kang salita ng Diyos para ka sumunod. So, yun ang importance. Okay, and then, number 4 na. Number 4, obedience to God proves your love. Tayo, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Pero, wala naman tayong ginagawa. Di naman tayo sumusunod. Eh kung ikaw ba, sabihan ka ng I love you, pero wala, hanggang dun lang. Ano silbi nun? Ha? Pero kung talagang mahal natin ng Diyos, we love Him from the bottom of our hearts. Automatic yun. Susunod tayo sa Kanya. Again, no matter what. Kasi lagi nating tandaan, itong buhay sa mundo, temporary lang yan. Mas mahalaga yung sumunod ka sa Diyos. Okay? Next one. Huling page na to. Tinakita pa. Ang kasunod nito, wala nang sulat. Okay, number 5. Obedience to God demonstrates faith. Kaya ka rin sumusunod kasi nandun yung pananampalataya mo. Eh bakit ka susunod kung di ka naman nananampalataya, di ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Sumusunod ka, sumusunod ka kasi nananampalataya ka. Nananampalataya ka kasi mahal mo ang Diyos. Napakasimpleng mga salita, no? Mga simple lang. Ang daling sundin. Kaya, okay, next. Ito. Disobedience leads to sin and death.
maraming instances sa Biblia ng disobedience at nakita naman natin kung ano ang result. Yung bang sinabi ng Diyos kay Adam at Eva na huwag niyong kainin ang bunga ng puno ng pagkaalam ng masama at mabuti. Huwag niyong kainin yun. Sa dinami-dami ng puno sa loob ng hardin, yung isang yun lang ang ipinagbawal ng Diyos. Sinuway pa. Ha? Sinuway pa. Anong naging result nun? Alam natin ang story about that. Ha? Anong naging result? Kaya yung mga tao na ipinapanganak ngayon, wala pang ginagawang kasalanan, may kasalanan na. Kasi nakuha yung original sin ba? Doon ang galing kay Eva at Adam. Kaya lahat ay makasalanan. Kahit yung mga babies. Tataka nga kayo yung mga babies, wala pa 1 taong gulang, marunong nang manabunot, marunong nang manghampas. Wala naman nagtuturo sa kanila. Di ba? Ngayon ano pang sabi nun ni hindi ba doon sa story ni Moses naman, di ba? Ang sabi ng Diyos, kausapin yung bato. Ang ginawa ni Moses, hinataw niya yung bato, although may lumabas naman tubig. Pero dahil doon, disobedience yun hindi niya sinunod, kakausapin lang Ba't hinataw mo pa? Kumbaga, isiningit mo yung sarili mong gusto. Hindi siya nakarating doon sa promised land. Dahil sa disobedience yun. Ayun, kay Jonah. Alam natin yung story ni Jonas. Pinapupunta siya sa Ninive. Doon sa opposite na lugar siya pumunta. Di nagkaroon ng malakas na bagyo. Kinain siya ng malaking isda. Imagine, ang lansa kaya no? Kasama mo yung mga bituka ng mga malaking isda, mga dugo-dugo. Ang lansa. Siguro isang araw pa na mamamatay ka na sa lansa ng isdang yun. Pero kasyang-kasya siya ron, Dahil yun sa disobedience niya, pero alam naman natin na nagsisi naman siya. At sumunod siya later on sa Panginoon na nagresulta naman na maganda. Kasi nagsisi naman ang mga taga-Ninive. Okay? So tandaan nyo, if you are disobedient, ang ibig sabihin nun, ay sinunod mo yung sarili mo, hindi lang yung sarili mo sinunod mo, kundi yung dyablo ang sinunod mo. Kasi ang gusto ng kaaway, huwag nating sundin yung sinasabi ng Diyos. Yun ang gusto niya Kaya pag hindi tayo sumusunod, pag disobedient tayo, ay alam nyo na kung sino ang masaya. Diba? Mga kapatid, ang sabi sa atin, dahil ito'y gawain ng Diyos, attend kayo ng BU. Yung ba dahil para makita lang na maraming uma-attend? Pero siyempre, yun, kung wala naman kayong wifi, wala kayong internet connection, okay lang yun, understandable naman yun. Pero kung ang ipinapalit ninyo sa BU ay yung teleserye na sinusundan nyo sa kung anong channel, isang malaking ang masasabi ko sa inyo. So remember this, disobedience lagi iyang may kaparusahan. And one time in our lives, naging disobedient tayo sa Panginoon. And we suffered the consequences of our disobedience. Ako, marami po akong ganyan. Sarili ko, sinusunod ko. Hindi ako sumusunod sa payo na alam ko namang makakabuti. Pero, suffer ako. Suffer ako sa consequences ng aking pagiging disobedient. Huwag nyo nang intayin yun. Huwag nyo nang intayin. Kasi, yung dito nga sa verse na, mayroon akong sinulat na verse Sa Deuteronomy to.
Ganon. Behold, Deuteronomy 11:26 to 28. Yun. Behold, I set before you today a blessing and a curse. The blessing is for you, obey the commandment of the Lord your God, which I command you today. And the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you to go after other gods which you have not known. Ito yung sumasamba sila sa mga mga Diyos-Diyosan. So, sa madaling salita, if you obey, if you are obedient, merong blessing. If you disobey, merong curse. Ganun lang yung kasimple. Tandaan nyo, pag nag-disobey kayo, merong curse yan. Okay? Ano pa? Anong number na? Matatapos na ako. Malapit na ang oras. Alam nyo, minsan kasi kailangan maging conscious din tayo sa oras. Kasi may susunod na gawain. Ayoko agawin yung oras ni Sister Yen. Sa pagtuturo niya sa Sunday School kasi mahalaga rin yun eh. O baka I am talking too much, babawasan ko. Alright. Number 6, obedience is, nagkabaligtad ako. Nauna ko yung 7. Lumundag ako sa 7. Yung number 6 kasi, obedience is better than sacrifice. Kasi nung lumang tipan, yung mga Israelitas, pagka nagkakasala sila, gumagawa sila ng sacrifice. Humahanap sila ng yung mga tupa na maputi, malinis, bata pa, at iniaalay nila yon. Pero ang sabi, ang pagsunod ay higit pa doon sa handog na ibinibigay. Pero salamat sa Panginoon, sa bagong tipan, isang sakripisyo lang ang ginawa. At iyon ay yung ating Panginoong Jesus. And let's obey our Lord Jesus. Kahit na sabi mo, bibigay ako ng malaking halaga sa church, para sa gawa ng church. Malaking halaga ibibigay ko. Pero hindi mo makita sa bahay-sambahan. Hindi naman nagsisimba. Yung pera lang nakakarating. Buti pa yung pera nakakarating sa church. Pero yung siya, hindi. Hindi pwede yun. Kailangan sumunod sa Panginoon. Mga kapatid, hopefully, nabibigyan ko ng emphasis ang pagsunod sa ating Diyos. Kasi iyan po ang importante sa lahat. Obedience. Na minsan hindi natin magawa for some reason. Kung mahirap po sumunod sa Diyos, nandiyan ang Holy Spirit to help us. Okay, maliwanag na yun. Let's go to the last. Obedience allows us to experience the blessing of holy living. So ano ina-expect sa atin ng Panginoon? Sa ating buhay. Diba sabi niya, gusto niya yung buhay natin, tayo ay nabubuhay na matuwid at banal sa harap ng Diyos. Hindi po ito madali. Ibig sabihin, it's not easy. Hindi yung pagsunod, hindi yan kumbaga biglaang nangyayari. Gusto ko sumunod sa Diyos. Hindi ganun kabilis na pag sinabi mo ganun, meron niyang kumbaga parang kumbaga dumadaan ka sa maraming mga experiences, no? Susubukin ka kung hanggang saan ka susunod. Pero nandiyan ang Holy Spirit na pwede nating hingan ng tulong para tayo makasunod sa Diyos. Kasi given na yon, kung tayo sa ating mga sarili lamang, hindi natin makakayang sumunod. So we need the help of the Holy Spirit. Kaya tayo, at saka ito ang maging araw-araw na goal natin sa ating buhay. Yung araw-araw, sumusunod tayo sa Diyos. Ginagawa natin ang kanyang kalooban. Ano ba ang gusto ng Diyos?
Unahin natin siya sa ating buhay. Kaya sa araw-araw na gawain natin, minsan sumasakit ang ulo natin sa intindihin, sa dami ng gagawin sa maghapon. To the point na gusto natin na gawin kaagad para matapos. So nakalimutan mag-pray, no? Nakalimutan magbasa ng Bible. Nakalimutan lahat yung dapat unahin. Pero, yun ang inuutos sa atin ng Diyos eh. Yung obedience, ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Wala tayong maaaring ipalit sa obedience. Hindi ito mangyayari na madalian. Hindi madalian yun. Pero ito ang maging goal natin sa araw-araw. Yung sumunod tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Kanyang kalooban. Una marahil mahirap, but then kung ito ang goal natin, ito ang layunin ng ating puso, it will happen. Makikita natin na sumusunod tayo sa Diyos, na mayroong kagalakan sa ating puso. Nagagalak tayo kasi sumunod tayo sa Diyos. And doon sa pagsunod natin sa Diyos, we are looking forward doon sa Kanyang pagbabalik. Na ready tayo kasi sumusunod tayo sa Diyos eh. Kaya handa tayo na kunin niya. Hindi na natin mararanasan kung ano man ang mangyayaring kahirapan sa mundo. Yun ang kapalit ng obedience eh. Blessing. Kaya hopefully mga kapatid, let us all be doers of the word and not hearers only. Hopefully, paglabas natin dito, sa pinto ng church na to, nandun sa nakatatak sa ating isip na mahalaga ang sumusunod sa Diyos at hindi tayo magiging tagapakinig lamang. Alam nyo, kung tayo'y doers of the word, makikita yan sa buhay natin eh. Makikita yung mga changes, mga pagbabago sa buhay natin. Pag sumusunod tayo sa Diyos, nandun yung pagbabago. Sabihin natin, hindi na ako mababago, ganito ko talaga. Mali ka. Mababago ka. Dahil nandyan ang Panginoon, nandyan ang banal na Espiritu to help us. In everything we do, nandyan ang Holy Spirit. Yung bunga ng banal na Espiritu, di makita sa atin. Ang ikli ng pasensya natin, madali tayong mayamot. Kasi tayo alam naman natin kung ano kahinaan natin, di ba? Pero gusto natin mabago. Kasi iyon ang gusto ng Diyos eh. Mabago tayo eh. From glory to glory. So nandiyan ang Holy Spirit to help us. We cannot do it alone. Hindi natin kayang gawin. We need a Holy Spirit. Kaya maging aware tayo palagi sa presence ng Holy Spirit. Kahit nasa bahay tayo, yung bang nararamdaman nyo, nakasama nyo siya. Kaya praise the Lord, purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, praise God, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na tulungan kami ng banal na Espiritu na mapagtagumpayan namin ang aming mga pinaglalabanan sa aming mga sarili. Matutunan namin, Panginoon, na yung mga salita mo, yung mga inuutos mo ay hindi lamang namin pinapakinggan, kundi isinasagawa namin sa aming mga buhay. Maaaring mahirap, Panginoon, pero nariyan ang banal na Espiritu nakatuwang namin para mangyari sa amin ang mga bagay na iyon. Dahil ang kalooban mo, Panginoon, sumunod kami sa iyo. At lahat ng ginagawa namin dahil sa pagsunod sa iyo, dahil sa pagmamahal namin sa iyo. Wala na ibang motibo, Panginoon. We obey you, we serve you because we love you, Lord. At iyon ang makita mo sa amin. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Nawa sa umagang ito ay naunawain namin ng lubos na mahalaga ang sumunod sa iyo.
kesa sa aming mga sarili o sa iba pang mga tao, Panginoon. Maraming salamat at ibinabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen.